peace. Ang sang-ayon po dito sa prinsipyong ito, ang colonial boundaries ay magiging conclusive. Dahil kung hindi po talaga nagkakasundo ang colonial boundaries, magkakaroon po talaga tayo ng gulo at digmaan. Ano pong ginawa natin sa Treaty of Paris? Isinapang po natin ang Treaty of Paris sa definisyon ng ating teritoryo sa ating 1935 Constitution. Kaya nga po ang sabi ng ating Article 1 ng 1935 Constitution, yung ating teritoryo po ay, ano po ang ating teritoryo? Kabahagi yung teritoryo na ibinenta ng Espanya sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Treaty of Paris. Kabahagi rin sa ating teritoryo yung teritoryo na napunta sa atin sang-ayon po sa Treaty of Washington. No? Ito po yung nagsasabi na lahat ng mga teritoryo na labas sa Treaty of Paris pero sa ilalim ng soberenya ng Espanya ay binibigay din, binibenta rin ng mga Espanyol sa Amerika, kasama na po dito ang Scarborough Shoal. At meron din pong treaty sa pamamagitan po ng Estados Unidos sa Great Britain kung saan nakuha po natin ang teritoryo ng Turtle Islands. Now, nabago po ang ating definisyon ng national territory sa 1987 Constitution. Ang 1987 Constitution, hindi na po binabanggit ang Treaty of Paris. Pero ang ibig sabihin ba nito ay palibasa hindi na binanggit ang Treaty of Paris, nabaliwala na po ang Treaty of Paris. Hindi po. Kasi ang sabi ng ating 1987 Constitution, lahat ang ating national territory ay lahat yung buong Philippine Archipelago with all the islands and waters embraced therein and all other territories over which we have sovereignty or jurisdiction consisting of terrestrial, fluvial, aerial domains including territorial sea, seabed, subsoil, and insular shelves. Ito po importante ha. The waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines. Now, ang ibig sabihin lang po nito, dinagdagan natin yung ating teritoryo. Unang-una, yung teritoryo ng Treaty of Paris at saka yung Treaty of Washington at saka yung tratado between United States at yung Spratlys at hindi po nagbago ang ating 87 Constitution. Lahat po ng tubig at isla around and between connecting the islands of the archipelago. Ano ba ho ibig sabihin ng archipelago? Ang common meaning po ng archipelago, it's a group of waters and islands forming a unitary whole. So wala po talagang pagkakaiba pagdating sa archipelago, yung teritoryo ng karagatan at teritoryo na lupa. Nagkaroon din po noong 1950s, doon sa pag-uusap ng UN Convention on the Law of the Sea, na proposal ang Pilipinas at ang Indonesia. Ang sabi natin, kinakailangan i-recognize ng buong mundo yung regime ng archipelago. Kasi tayo nga po archipelago. Hindi lang po tayo land territory, hindi lang po tayo karagatan. We are both land and water forming a unitary whole. At ang nais nga natin, lahat ng tubig doon sa na namamagitan sa ating mga isla ay tratuhing internal waters. Ano po ang internal waters? Ang internal waters, yan po ay parang lawa, ilog. Ibig sabihin, hindi po pwedeng maglayag ang mga dayuhang mga barko nang walang pagpayag ng Estado ng Pilipinas. Kasi nga po, napakaliliit naman ng mga areas dyan sa panig ng Cebu at saka ng Dumaguete. No? Bakit naman maglalayag ng malaya ang mga dayuhang mga vapor kasama na po yung mga vapor ng pandirigma? Pero nabigo po tayo. Hindi po kinilala yung archipelagic regime na gusto nating kilalanin. Bagamat ang pinagkasunduan ng daigdig ay kilalanin yung archipelagic waters kung saan hindi siya internal waters pero siya ay parang high seas at saka territorial sea. Bakit po? Kasi merong innocent passage po pwede maglayag ang mga dayuhang mga barko at meron din pong overflight. Wala po yan kung internal waters. Now, itong 1950s po, nagkaroon din tayo ng definisyon ng archipelagic waters. So ano na po ang itsura ng national territory natin mula nung Treaty of Paris? Makikita po natin to sa mapang susunod. No? Itong makikita nyo po, ito na po yung bago pero balikan po natin yung una munang mapa. Juvan, yung una munang mapa. No? Yan. Makikita po natin yung kwadrado, yan po ang Treaty of Paris boundary. Lahat po ng tubig sa loob ng kwadrado ang tinatawag na territorial sea. Diyan po pwede maglayag ang mga barko dahil meron silang tinatawag na freedom of
innocent passage. Pero lahat po ng tubig doon sa linya na archipelagic po, baselines natin, yan po ay internal po sa Philippine Archipelagic Laws na wala po yung ating territorial sea na ang lawak ay 263,000 nautical miles. Sinunod po natin yung 12 nautical miles na territorial seas. So lumiit po ang ating territorial sea, naging 34,300 nautical miles na lamang. Pagkatapos po na maipasa itong batas na ito, ay naghain po ng kaso. Unang-una po, si Dean Merin Magaliona ng UP College of Law na nagsasabi na labag sa saligang batas ang ginawa ng Kongreso. Bakit po? Kasi nga po, bagamat ang UNCLOS ay binago ang legal regime doon sa karagatan, doon sa loob ng ating archipelagic baselines, malinaw sa Article 1 na yung mga karagatan na yan ay internal waters. So hindi po pwede na isang batas ay mag-aamenda ng saligang batas, yung Article 1. At syempre, sinabi rin ni Dean Merlin Magaliona, labagin din ito sa ating pang-nasyonal na interes kasi nabawasan ang ating territorial sea, nawala ang ating internal waters. Sa katunayan, ang nawalang territorial sea natin ay 229,000 square miles. At ang naging territorial sea na lang natin sang-ayon sa UNCLOS at sang-ayon sa Archipelagic Baselines Law ay 34,300 square miles na lang ang natira. Pero nabigo po ang mga petitioners sa Magaliona dito po sa kasong ito. Bakit? Dahil ang sabi po ng Korte Suprema, hindi tayo namigay ng teritoryo. Binago lang natin at sinunod lang natin yung UN Convention on the Law of the Sea kung paano magdodraw ng straight baselines at saka paggamit ng straight base points. Pero ang punto nga po natin, pwede bang magawa yon ng batas? Pwede bang gawin ng tratado yon? Samantalang nakaukit po sa ating saligang batas yung anyo ng karagatan sa loob po ng ating archipelagic straight baselines. Ang sabi ng hukuman nung dinismiss nila ang kaso, in any case, kung lumiit ang ating territorial sea at ang ating internal waters, lumawak naman ang ating karagatan kasi meron tayong 200 miles exclusive economic zone. Well, alam niyo po, hindi naman po yung archipelagic baselines na nagbigay sa atin ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Isang PD po ni Marcos, binigay na sa atin yung 200 nautical miles na exclusive economic zone. Pero totoo ba ho na kapalit ng nawalang territorial sea ay mas malawak na exclusive economic zone? Well, unang-una po, sa exclusive economic zone, wala pong soberenya, wala pong jurisdiction. Ito'y meron lang sovereign rights na tinatawag, yung karapatan na mangalap ng mga tanging yaman. Hindi po yan covered. So hindi po patas yung kapalit. At ito pa po ang masaklap. Ang katunayan, bagamat meron tayong 200 nautical miles na exclusive economic zone, hindi po natin makukuha yan. Kasi yung mga karatig na lugar natin, gaya ng Taiwan, ng Palau, ng Malaysia, ng Indonesia, at pati nga po ang Vietnam at China, lahat po tayo, magkakaroon tayo ng overlap sa exclusive economic zone. At ngayon po, nakikita nyo kung ano yung overlap na yan. Halos wala na pong matitira sa 200 exclusive economic zone natin dahil kinakailangan pagkasunduan kung paano natin hahatiin ngayon ng exclusive economic zone dahil ang ating 200 nautical miles ay nag-overlap nga po. Hindi po talaga patas yung nawalang territorial sea at nawalang internal waters natin doon sa kamit natin na exclusive economic zone. Malinaw po, natalo po si Dean Merlin Magaliona doon sa kaso, pero meron pong katunayan na nawalan tayo ng teritoryo. Pero ang sabi ng Korte Suprema, kinakailangan gawin natin ito dahil meron tayong mga hidwaan sa teritoryo na nag-i-involve sa karagatan at kapag hindi tayo nag-comply sa UN Convention on the Law of the Sea, baka mapahina yung ating kaso dito nga sa pinag-aagawang mga isla. Well, ano po ang sabi ng tribunal doon sa The Hague? Well, ang sabi po ng tribunal, ito po bagamat nanalo ang Pilipinas at sinabi na walang bisa yung sinasabi na historic claims of the waters ng China, sinabi rin ng tribunal na hindi naman po ginamit ang hindi naman po tama yung pagsakop ng Kalayaan Group of Islands doon sa Philippine Baselines Law na binuo ng Kongreso.
So bagamat ang isang dahilan kung bakit talagang sinustain ang validity ng Archipelagic Baselines Law ng kataas-taasang hukuman ay para mapalakas yung ating inaangking teritoryo dyan sa West Philippine Sea, ang sabi ng tribunal itself. At papakita ko po sa inyo yung quote doon sa sinabi ng tribunal. No? Hindi po yan. No? Hindi po yan. Yung isa po isusunod. Ito po, in any event, the Philippines could not declare archipelagic baselines surrounding the Spratlys Islands. Article 47 of the Convention limits the use of archipelagic baselines to circumstances where within such baselines are included the main islands in an area in which the ratio of the area to the water of the land, including atolls, is between 1:1 and 9:1. Ano po ibig sabihin nito? Well, bumuo tayo ng batas. Sinustain po ng Korte Suprema di umano para mapalakas ang ating claim sa pinag-aagawang teritoryo, pero ang sabi ng tribunal, ng Law of the Sea Tribunal, hindi naman tama yung paggamit natin ng archipelagic baselines. So ano naging silbi ng archipelagic baselines law? Hindi naman pala makakatulong dun sa ating inaangking mga teritoryo. At anong kapalit ng nawalang internal waters at territorial sea? Hindi po malinaw. Ang punto lang po, sa debate kung sino ang namigay ng teritoryo sa mga dayuhan, hindi po si Presidente Duterte yan. Nadatnan na po yan ni Presidente Duterte. Nang siya po'y dumating, nawala na sa atin ang Scarborough Shoal. Nang siya po'y dumating, ginawa na ng China yung mga artificial islands doon sa ating exclusive economic zone. At nung siya po'y dumating, narito na po itong batas neto na talagang sinabi ng Korte Suprema ay hindi labag sa ating saligang batas. At sino po ang sumulat ng desisyon na nagsabi na yung pagkawala ng ating internal waters, territorial sea, ay sang-ayon sa saligang batas? Wala pong iba kundi si Senior Justice Antonio Carpio. Dito po tayo naninisi. Ang sinasabi lang natin, dahil nandat na yan ng Presidente, ang desisyon niya is, unang-una, talaga bang ititigil niya ang relasyon sa China dahil dito sa hidwaang ito, o isasantabi ang hindi po pwedeng mapagkasunduan at isusulong ang po pwedeng mapagkasunduan gaya ng kalakalan at yung mga pamumuhunan. Well, ang naging desisyon po ng Presidente, ginawa na yan ng lahat ng mga opisyales bago siya dumating sa kanyang katungkulan bilang isang Presidente. He has to live with it. He will pursue his bilateral relations, pagpapatuloy niyang relasyon sa bansang China doon sa mga bagay-bagay na po pwedeng isulong at isasantabi ang mga hindi marurusolba sa ating lifetimes. No? At yan po ang posisyon ng ating Presidente. Sa iba naman pong mga magandang balita, patuloy na bumababa ang reproduction rate or R0 sa NCR noong nakaraang linggo. As of April 21, ito ay naging 0.9151 ayon sa DOH Faster. Makakasama natin mamaya si Dr. John Wong para pag-usapan ito. At habang patuloy na bumababa ang mga aktibong kaso ng COVID-19 cases, patuloy rin naman na tumataas ang ating bed capacity. Good news! Formal na bubuksan mamayang 1:00 ng hapon ang isang isolation facility sa South Harbor ng lungsod ng Maynila. Ito ay ang Eva Macapagal Super Terminal Isolation Facility ng DOTR at ng Philippine Ports Authority. Una itong ginawang quarantine facility noong nakaraang taon para ma-accommodate ang ating repatriated seafarers at OFWs na kinakailangan sumailalim sa required na 14-day quarantine. Ngayon, na-convert ang Eva Macapagal Super Terminal Isolation Facility na mayroong 250 na mga kama upang mag-accommodate ng mga asymptomatic at mild COVID-19 patients para matulungan ma-expand ang kapasidad ng ating healthcare facilities. Samantala, isa ring isolation facilities ang binuksan noong Biyernes, April 23, 2021 sa Camp Olivas, San Fernando City, Pampanga ng DPWH. Makikita ninyo sa inyong screen ang mga larawan. May 32 bed capacity ang nasabing pasilidad na nasa loob mismo ng compound ng regional headquarters ng PNP Region 3. At isa pa pong napakagandang balita, patuloy ang pagdating ng bakuna sa Pilipinas. Sang-ayon po sa National Task Force, inaasahang darating ang 15,000 doses ng Gamaleya or Sputnik V vaccine mula Russia sa Miyerkules, April 28. At sa Huwebes naman po, April 29,
inaasahan naman natin ang panibagong batch na 500,000 doses na Sinovac vaccine na ating binili sa bansang China. COVID-19 updates naman po tayo. Tignan natin ang infographic sa daily new confirmed cases per million as of April 24, 2021. Tignan po natin na bagamat tumaas po ang kaso sa Pilipinas at tayo po ay ang letter parang reddish, ito po ay mababa kung ikukumpara pa rin natin sa Estados Unidos, Espanya, Italia, India, Germany, Brazil, France at Turkey. Ibig sabihin po, bagamat talaga naman pong halos nagdoble ang kaso sa Pilipinas dahil dito sa mga new variants nito, hindi po tayo nag-iisa. Ito po ay problema ng buong mundo. Okay, kaya nga po kung titignan natin ang ranking ng Pilipinas sa buong mundo, makikita nyo po na sa total cases, tayo po'y nag-improve pa. Dati nasa number 20 po tayo. Ngayon nasa number 26 na tayo, bagamat halos 1 milyon na ang kaso natin. Ang ibig sabihin lang po niyan, bagamat mag-1 milyon na ang mga kaso sa Pilipinas, ganun din po ang nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. Bumaba pa po tayo sa ranking natin dahil dati nasa number 20 na tayo. Sa active cases, tayo po'y number 27 na from number 20. So nag-improve po tayo worldwide. At ang ating cases per 1 million ay nananatiling nasa number 133 po tayo. At ang case fatality rate natin ay nananatili pa rin 1.7% na tayo po ay nasa number 90. Pumunta po tayo saglit sa cases at deaths. Makikita na tumataas talaga mga kaso at mga namamatay sa Estados Unidos, sa India, Brazil, France at Russia. Ang mga kaso po ng Estados Unidos, 32 million. Ang mga deaths po nila, mahigit kalahating milyon. Ang pangalawa po, India, 16 million, halos 17 million. Ang deaths, 192 million. Ang Brazil, 14 million ang kaso. Ang mga namatay, 390,000, mahigit. Ang France po, 5.5 million na ang kaso, 103,000 ang mga namatay. At ang Russia, 4.7 million na po ang kaso, mga 106 na po ang namatay. Ang Pilipinas po, mag-1 milyon na nga po ang ating kaso, pero 16,783 pa rin po ang mga namamatay. Sa mga recoveries naman, nasa halos 1 milyon na po ang gumaling sa atin, no? Kung saan number 21 po tayo sa buong mundo. Kung makikita nyo po, ang number 1 na merong total recovered ay India, 14 million. Pangalawa po ang Brazil, 12 million. Tapos ang Russia, 4 million. Kasama ang Turkey at ang Italy, 3 million. Sa atin po, sa mahigit na halos 1 milyong kaso, 903,665 na po ang gumaling, number 21 worldwide. Meron tayong 8,162 na mga aktibong kaso ngayon. Sang-ayon po sa April 25 report ng DOH. Tulad ng aking sinabi, patuloy ang pagtaas ng mga gumagaling. Nasa mahigit 20,000 or 20,509 ang nai-report na gumaling kahapon. Halos ganito rin po ang bilang ng gumaling noong Sabado, nasa 22,877. Ang kabuuan, ulitin ko po, ay nasa 903,665 na po ang mga gumaling. Ano pong ibig sabihin nito? Nasa 90% po ang gumaling sa COVID-19. Patunay ito na ng kakayahan ng ating mga medical frontliners, kung hindi nga po kagalingan talaga. Patunay ito, binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. 1.68 po ang ating fatality rate. Puno na ba ang ating mga hospital? Well, nakikita nyo po, bumaba po ang occupancy rate ng ICU beds sa National Capital Region. Nung huli po akong nag-report, nasa 80% plus po yan. Nung ngayon po, 72% ang utilize sa ating ICU beds. 58% na lang po ang ating isolation beds. 66% po ang ating ward beds at 61% ang ating mga ventilators. Sa buong Pilipinas, 65% po ang ating utilized na ICU beds, 47% ang utilized na isolation beds, 53% ang utilized ward beds at 46% ang utilized na ventilators. Naka-flash po muli sa inyong screen ang COVID-19 hotline number sa Metro Manila kasama na ang numero ng 1 COVID referral na maaari ninyong tawagan. Nung isang linggo po, tinawagan natin yung 155. No? Ewan ko po, itadial ko po uli kung makokontak natin. Sandali lang po ha. Pero 1555 po yung hotline po ng
ng one COVID Referral Center. Meron din pong 0919-977-3333 at 0915-777-7777. Meron din pong landline 02-886-50500. Sa lahat po ng gusto magpa-hospital, ang aking payo po, tawagan po natin itong mga numerong ito dahil sasabihan po nila kung saan kayo po pwedeng pumunta nang hindi na kayo pumunta sa hospital na puno na po para sa mga COVID patients. Okay, so hindi lang po para sa kung saan pupuntang hospital yan, po pwede rin po kayo magtanong tungkol sa health information, medical. Makakasama natin ngayong hapon po si Dr. John Wong ng Epimetrics. No? Siya po yung consultant ng NTF pagdating sa epidemiologic data. Dr. John Wong, kamusta na ba ho ang mga kaso ng COVID? Tama ba ho na ang R0 ay bumaba na? Tama ba ho ang mga kaso ay bumababa? At anong personal na pagtingin ninyo? Dahil marami pong nagugutom dahil dito sa lockdown, pwede kayang mag-GCQ po. Personal lang naman pong pananaw dahil alam natin na IATF naman po magdedesisyon dyan bukas. The floor is yours, Dr. John Wong. Hi, good afternoon, folks. Can I just share some slides? Yes, please. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, thank you. So, if the question is, are we ready for GCQ? We have to look at several indicators to tell us whether or not we're ready. No? So, one indicator that we've always been using is R. No? Kaya lang, R is a backward-looking indicator. No? It looks at the cases that we had over the past 2 weeks. No? So, it tells us how well we've done in the past under MECQ. Pero if the decision is, how about in the future, when we're going from MECQ to GCQ, does this indicator tell us anything? No? So it doesn't tell us how well we will do in the future under GCQ. For example, in the last quarter of 2020, we had steady of 1,000 to 1,500 cases a day, and the R naught at that time was also very near 1, fluctuating around 1. But it also was not able to tell us that we were going to have a post-holiday surge and also a mid-February surge. So R naught is not enough. So if we want to determine if we can keep cases down under GCQ, you need to look at forward-looking indicators. So what are these indicators? So for cities and municipalities, kasi these are measured at the community level, we need to know how well are people complying with masking and social distancing. In terms of people who are sick, we need to know how fast are we identifying people with symptoms and how fast are we testing, isolating, and quarantining them. So for example, we know that right now, the interval between symptom onset and testing is 3 days. And this is too late because the infectious period of COVID-19 is 5 days. So in those 3 days, they're already infecting people in the workplace or in the community. The other indicator we need to measure is what percent of cases and close contacts complete their isolation and quarantine periods respectively. So once they have symptoms, and when they're tested, we should quarantine them immediately to make sure they don't spread infection. And if they're positive, isolate them. But we also need to make sure that they complete the 14-day period and are not released prematurely. How about for businesses? If we go to GCQ, are businesses ready? So we need to know how well are they observing the 2 out of 3 rule. The 2 out of 3 rule means indoors, when there are crowds, you need either ventilation, masking, or social distancing. So if you're indoors, for example, in a restaurant, the tables can be socially distanced, but since they're eating, they cannot be wearing masks. You have to improve ventilation. And DOLE has
release indoor ventilation guidelines. No? So we need to know how well businesses are complying with that. No? And then lastly, another indicator we need to measure is how fast can we increase the pace of vaccination to 350,000 shots per day. No? So the number 350,000 is a number we need to be able to vaccinate 70% of our population. No? Although ideally, we should be vaccinating 100% of our population, no? because of the variants, no? and the fact that we don't know whether how long the duration of protection of the vaccines are. No? We don't know yet whether herd immunity is achievable. No? But this is a target that we should try to strive for. No? So these are the indicators that will tell us if we're ready for GCQ. No? So who is responsible for this? No? So we need the national and local government to monitor and to report on how well they're performing on these indicators. No? So without accountability or visibility on these indicators, I would say now we're not yet ready for GCQ. Thank you. Pero Doc, dahil nga po dun sa napakalaking binaba ng R0, masasabi naman natin na parang gumana yung ating 2 linggo ng ECQ at yung 2 linggo ng ating MECQ. Di ba po? Yes, that's the effect of the ECQ and MECQ. No? Pero if the question is, are we ready for GCQ? No, we have to look at the indicators that I mentioned before, no, not just at R0. No, kasi that's backward looking. Okay, maraming salamat, Dr. John Wong. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Yusek Roque. Roque. Go ahead. Question po. Ikaw po. Wait po. Question from Chris Jose of Remate. Patuloy po ang pagdami ng community pantry sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi po ni Treatment Czar Undersecretary Bong Vega na bagamat maganda po yung nilalayo nito, malaki yung posibilidad na mauwi ito sa mass gathering. Posibleng makapag-ambag sa mga bago at aktibong kaso ng COVID-19. Ano daw po ang reaksyon ng palasyo? Malinaw po ang ating sinabi na nung isang press briefing. Let 1,000 community pantries bloom. Dahil ito po ay bayanihan. It exemplifies the best of the Filipino in the worst of times. Pero sinabi din natin na kinakailangan sumunod din sa minimum health standards. At kasama po dyan yung prohibition sa mass gathering. Dahil kapag tayo po'y nagkumpul-kumpulan, yan po ang pinaka-sure na pamamaraan para kumalat ng COVID. Baka naman sa pagbibigay ng tulong natin, pagbibigay ng pagkain sa ating mga kababayan, yan naman ang maging dahilan para sila po'y mag-COVID at magkasakit. So ang panawagan po natin, ipatupad po natin ang ating mga minimum health standards at lahat po ng mga nagsisimula ng community pantry, kinakailangan po makipag-ugnayan kayo sa inyong barangay at sa lokal na pamahalaan para naman masiguro, lalong-lalo na yung social distancing, mask, hugas at iwas. Question mula kay Rosa Licos ng UNTV. Kailan inaasahang magdidesisyon si Pangulong Duterte kaugnay ng community quarantine classification for May? Baka po si Presidente na mag-anunsyo dahil ang Talk to the People po ay sa Wednesday. Ang second question niya, epektibo bang na isasagawa ang PDITR strategy ng LGU sa NCR Plus at ano ang assessment ng government sa implementation ng mga lokal na pamahalaan? Napakalaki po ng binaba ng ating R0, no? So ibig sabihin, mukha naman pong naging epektibo yung ating prevention, detection, isolation at treatment, no? Kaya lang po, gaya ng sinabi ni Dr. Wong, meron tayong mga assessment na dapat gawin at itong mga assessment na ito ay kinakailangan magbigay po ng kasagutan, no? Ang mga lokal na pamahalaan para masiguro naman na hindi rin masayang yung ating halos 1 buwan ng lockdown. Secretary, si Mela Las Moras ng PTV. Go ahead, Mela. Good afternoon, Secretary Roque at kay Dr. Wong. Secretary Roque, may first question po on COVID-19 cases lang. Kung ating kasing makikita sa datos, malapit na nating maabot yung 1 million mark. Ano pong masasabi dito ng palasyo at this point sa patuloy na COVID-19 surge, ano po yung nagiging assessment pa rin ng Malacanang sa ating government efforts? Alam niyo po yung 1 million,
halos wag niyo pong titignan lamang ang 1 million cases. Unang-una, halos 900,000 na po ang gumaling diyan. So mga aktibong cases natin, mahigit kumulang 100,000. At kung ikukumpara mo to sa buong daigdig, number ano na nga tayo? Ano nga bang number tayo? Paki-flash nga kung ano yung ating ranking sa buong daigdig. Bumaba pa po ang ranking natin. Ibig sabihin, mas humusay pa yung ating ranking sa buong mundo. Itong paglobo po ng numero, hindi lang po Pilipinas yan. Yung ranking natin na bumaba pa tayo, patunay po na mas maraming kaso doon sa mga iba't ibang mga bansa. So sa akin po, wag lang po natin tignan yung total case fatality rate na mababa po sa world average na 2.1. Ayan po, tignan nyo po, number 26, dati number 20 po tayo. Bumaba pa tayo sa number 26, pagmat lumaki nga po yung numero. At ang sabi ko nga po, ang tignan natin, ilan ang gumaling sa 997 at ilan ang namatay, 1.7 po. No? So I don't think it is a negative reflection. On the other hand, dahil nga po meron tayong world ranking, makikita po natin na we are managing still the new variants rather well. Opo. And sir, follow-up lang po sa sinagot nyo nga kanina about sa quarantine classification. May I ask sir, para lang din malinaw sa ating mga kababayan, pwede po ba nating i-recap ano-ano po ba yung mga pinagdadaanan ng IATF bago magkaroon ng rekomendasyon sa Pangulo? Kailan po kayo magmi-meeting at kailan nyo naman po ito ipipresenta kay Pangulong Duterte? Bukas po, no? At bagamat magkakaroon ng apela pa yan, tingin ko ibibigay ng rekomendasyon kay Presidente kasi magiging auna na ng Mayo. No? At ang Talk to the People na ay Wednesday. So pwede nang si Presidente mag-anunsyo. Pero ang tinitignan po natin yung 2-week attack rate, yung daily attack rate, at saka yung healthcare utilization rate. Ang mabuting balita naman po ay madadagdagan ng 179 ata yun, no? Yung sinabi ni Sec Vince, yung ating ICU beds. At kanina po, kausap ko yung direktor ng Tala, no? Yung Jose Rodriguez. Abay, meron po silang additional 110 ICU doon po sa Tala. No? At hindi ko po alam kung na-reflect na yung additional 110 dahil parang April 23 lang daw po nabuksan yung kanilang 110 additional ICU. No? Hindi ko po alam kung na-reflect na yan doon sa 700 beds na ICU na recorded natin ngayon sa ating statistics. Pero lalaki po yan dahil 179 plus meron pang 110 doon po sa Tala. Opo. Panghuling katanungan na lamang po, Secretary Roque, kung si Dr. Wong kanina sa kanyang presentation, tinanong niyo po siya kung ano sa kanyang tingin, kung tayo ba'y ready na sa GCQ at sinabi nga niya, para kay Dr. Wong ay hindi pa tayo ready. Sa Malacanang po kaya, sir? Or kahit po sa inyong personal na opinion, base sa mga datos na inyong pinasenta po kanina, are we ready na po kaya, sir, sa GCQ? Well, ang sinabi po ni Dr. Wong, hanggang hindi mabigyan ng kasagutan ng lokal na pamahalaan, hindi pa siya makakasagot kung ready na. Kasi dapat makita natin yung mga kasagutan doon sa mga tanong ni Dr. Wong. Sa akin po, nakikiisa po ako doon sa sinasabi ni Secretary Carl Chua. Congratulations kay Secretary Carl Chua dahil meron na po siyang regular appointment as Secretary ng NEDA. No? Na ang ating objective, yung total health. Tignan po natin ilan na nagkakasakit, ilan ang namamatay sa COVID, at ilan ang nagugutom, ilan ang nagkakasakit, at ilan ang namamatay sa iba pang kadahilanan o dahil kaya doon sa dagdag na pahirap na nagbubunga sa lockdown. Total health po ang dapat tignan natin. Okay, thank you so much po, Secretary Roque, Dr. Wong. Maraming salamat, Mela. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, a question from Red Mendoza of Manila Times. Mamaya po aabot na tayo sa 1 million total cases. Kahit nasabihin natin na 900,000 ang gumaling, hindi makakaila na 1 million ay isang malaking threshold. Sa tingin nyo, isa itong malaking hampas sa government response sa pandemic na hinayaan na umabot sa 1 million ang total cases? Well, sinagot ko na po yan. Unang-una, hindi po natin hinayaan. Talaga nagkaroon po ng mga variants na naging dahilan kung bakit lumobo. Tandaan nyo po, noong mga February 22, wala pa po tayong mga 400,000 o 400,000 plus ang kaso. Matapos po ang ilang buwan lamang, umabot na ng 1 milyon. Ganyang katindi po yung mga new variants. Pero ang dapat tignan natin, yung mga 900,000 na gumaling, yung ating case fatality rate, at yung ranking natin sa buong mundo na nagpapatunay na for the rest of the world, problema talaga yung pagdami ng kaso dahil po sa new variants. Second question po niya, ano ang gagawin natin para maiwasan na umabot pa sa susunod na million cases ang Pilipinas?
Well, unang-una po talagang kinakailangan pabilisan natin yung pagbabakuna. At kinakailangan paintigin pa rin natin yung ating PDITR, Prevention, Detection, Isolation, Treatment, and Reintegration. Thank you, Secretary. Si Joseph Morong po yung kasunod. Go ahead, Joseph, please. Hi, sir. Good morning. Good afternoon, sir. Mga patanong muna kasi hindi na umabot sa cut-off kanina, no? For Maki, yung daw pong mga healthcare workers, yung special allowance nila, gusto sana nilang tanggalin yung mga conditions. One of those conditions is prorata. So, ibig sabihin, hindi nila nakukuha because prorated yung kanilang special allowance. So, what's the position of the government here? Ibig sabihin, parang kumbaga lumalabas parang per day yung special allowance sila. Are we amenable to changing that as parang token of appreciation for them? Ililinawin ko po yan sa DOH. Siyempre, kung ako ang tatanungin, pabor ako dyan, pero wala naman po akong kapangyarihan. DOH po magdidesisyon dyan. Hayaan niyo po, ipararating ko kaagad kay Secretary Duque ito, itong bagay na Sir, ito. kay Cedric naman, sir, may bill yata sa House na gawing mandatory yung vaccination because of course maybe yung vaccine hesitancy. Wala pa pong posisyon ang ating presidente tungkol dito. Ang tingin po natin ay dumadami na po o tumataas na ang vaccine confidence. Kaya nga po, ang problema natin, hindi sapat ang bakuna, no? Doon sa mga magpabakuna. Pero gayon pa man, bilang isang abogado po, no? Kabahagi po ng police power ng Estado ang i-require ang bakuna kung talagang kinakailangan. Pero sa ngayon naman po, mukhang hindi naman kinakailangan mandatory yan dahil inaantay pa natin yung bulto na ating mga bakuna. So tama lang naman na habang wala pa yung mga karamihan ng bakuna natin ay hindi pa nagnanais pagpapakuna ang lahat. Sir, I'll go now for my question. Sir, can I go first to Dr. Wong before sa inyo po? Go ahead, please. Dr. Wong. Sir, good afternoon, sir. Hi, sir. Okay, so you mentioned, sir, mga metrics, no? Mga things that you'd like to see before we could justify a move to a deceleration to DCQ. And one of those, two of these things, testing and quarantine at saka yung vaccination ng 350,000, just based on this, sir, because I'm sure you know this because you're part of the IATF. Kaya ba yan, sir, na ma-achieve or mukhang imposible? So therefore, our position is, if based on health management, we better stay in MACQ. So first we need to look at where we are now, no? So we need to look at we need the LGUs to report, no, on how well they're doing on each of these indicators, and then if they're not doing well, no, we have to look into why they're not doing well, no, identify the reasons, and then figure out how to improve, no. Some LGUs are doing better than others, so baka we can borrow best practices from the other LGUs, no. Pero the key is execution, no. So to be able to execute better, no, we need to know how they're doing well, how well they're doing now, no? Sir, so vaccination 350 yung requirement po ninyo. Mukhang medyo, sir, is that in the realm of possibility because that will dictate whether we can confidently move to GCQ? Again, we can borrow from best practices from other countries, no? So for example, in Baltimore in the States, no, there's a one vaccination site that can do 5,000 in a day, no? So if we can learn from their experiences, no, and scale up the number of these mass vaccination sites that we have, no, I think we can also achieve that, no. Sir, dagdag ko lang, Joseph, yung dumating na 500, nalaman ko na hindi pa natin na-distribute yan kasi meron silang hinihingi ng certificate of analysis para masigurado na yung dumarating na batch na Sinovac ay of the same standard. Narating pa yung pangatlo na 500. So kung magkakaroon tayo ng 1 milyon, tingin ko naman yung 350,000 na sinasabi ni Dr. Wong, madali sa atin yan. No? Kasi nga, ang problema natin, kulang, hindi sa mabagal. No? So kung i-release natin lahat yung 500 at I understand sa 29 baka makuha na yung certificate of analysis at ma-release natin agad yung 500, sapat yung bakuna natin para ma-achieve yung 350 na sinasabi ni Dr. Wong. And therefore, sir, GCQ na tayo.
kung makakamit natin yun, no? At kung masasagot nga ng mga local governments, yung mga... Thank you po. Confident po ba kayo na Indicators where your car is in good working condition, no? Before you undertake a long trip, no? Or move forward. Some Sir, solution, last, yes, sir. ang solution, Joseph, tanungin talaga natin yung mga pamahalaang lokal, yung kasagutan nila dito sa mga tanong na ito. Sir, last na lang. I'd like to go sana dun sa EEZ pero I don't have time na. But one last question, sir. In your analysis, yun po ba, you've mentioned this in part kanina, meron po bang effect talaga, for the record lang, yung MECQ at ECQ natin? And what's the benefit of extending MECQ, if ever? Si Dr. Wong ba yan o sa akin? Sa inyo po, sir. IATF spokes. Okay. Well, bilang tagapagsalita ng IATF, gumana po ang ating ECQ at MECQ. Napababa po natin sa less than 1 pa nga ang ating R0. Pero ang kinakailangan nating masigurado ay hindi po masasayang yung gains ng ECQ at ng MECQ at makakamit naman po ito kung may sasagot po ang mabibigay ang mga tamang sagot doon sa mga tanong pagdating po sa PDITR sa level po ng mga lokal na pamahalaan, lalong-lalo na dito sa NCR+. So sorry, hindi ko makawalan sa utak ko. Shoot ko na lang. So yun mong discussion yung sa EEZ. So bottom line is the baselines law limited our territorial seas, no? And that law is approved under whose administration? And what does it do now to the Chinese actions in areas that are outside of our territorial seas but within our EEZ? So are you justifying it, sir? Unang-una, nabaliwala po yung Section 1, Article 1 ng ating saligang batas na yung karagatan na nasa loob ng Strait Archipelagic Baselines ay internal waters. Hindi po pwedeng maglayag ang mga dayuhang mga barko. Pangalawa, napakalaki nang nawala sa atin sa territorial sea. Now, ang naging justification kung bakit kinakailangan maging compliant daw tayo with the UN Convention on the Law of the Sea, kasi meron nga tayong hidwaan pagdating sa teritoryo at makakatulong daw itong batas na ito sa hidwaang ito. Pero anong nangyari? Sinabi nga po nung tribunal itself na hindi nakatulong yung batas na yan. Kasi hindi naman po in-incorporate ang Spratlys sa tama rin na pamamaraan. So nawalan tayo ng internal waters, nawalan tayo ng territorial sea, at hindi naman po nakatulong sa ating kaso dito sa hidwaan ng teritoryo. So ang the Chinese dapat po pag-aralan ng Kongreso at kinakailangan po repasuhin yung batas na yan at ibalik po yung ating Treaty of Paris. Dahil sa international law naman po, uti possidetis, kinikilala po yan under customary international law. So the Chinese presence, their search, yung poaching activities nila, and even mere presence in the West Philippine Sea, hindi yun mali because we've limited our territorial waters where we can exercise our jurisdiction via the baselines law. Well, alam niyo po kasi, depende yan kung saan yung pangingisda. Hindi ka po pwede mag-generalize kasi napakalaki ng West Philippine Sea. Now, pagdating doon sa pangingisda sa Scarborough Shoal, po pwedeng mangisda ang lahat. Hindi po yan dahil sa Joint Fishing Agreement, yan po yung desisyon ng Arbitral Tribunal na magkakaroon ng traditional fishing doon po sa Scarborough Shoal. Chino, Vietnamese at mga Pilipino po pwedeng mangisda, pero traditional, hindi dapat commercial. Now, pagdating naman po doon sa mga iba't ibang lugar, depende po kasi yan eh. Kasi itong latest na pinag-aawayan natin, bagamat yan po ay kabahagi ng PDD Marcos sa inaangkin natin, ang katotohanan naman po, talagang matinding nag-aagawan dyan ay ang bansang China at saka ang bansang Vietnam. So, kung titignan po natin, ang West Philippine Sea, hindi naman po talaga kinikilala siya for fishing resources. Yung buong Spratlys nga po, yung Kalayaan Group, kung titignan mo sa mapa, dangerous grounds. So, kinakailangan specify kung saan yung pangingisda kasi merong mga identified na rich fishing areas gaya ng Scarborough Shoal na subject to traditional fishing regime. Lahat po pwede mangisda. At may mga lugar naman dyan na talagang hindi naman traditional fishing grounds at maraming nag-aangkin dyan. Although meron din tayong claim. Okay, sir, thank you for your time, Dr. Wong. Thank you for your time also, sir. Maraming salamat at yung mga naintindihan ko na mahaba yung presentasyon ko, pwede namang bukas kung kayo magtanong dun sa tungkol sa naging presentasyon ko. Thank you very much, Thank Joseph. you. Thank you. Yusuf Roque, go back to you. Yes, from Kylie Atienza ng Business World, is the President still willing to declare a state of emergency to address ASF? Pinag-aaralan po mabuti yan ng
Office of the President. No? At sinisigurado po natin magkaroon ng complete staff work bago po ipresenta kay Presidente. Second question po niya, Pfizer Incorporated reportedly asked the governments of Argentina and Brazil to put up military bases and federal bank reserves as part of the deal to acquire the vaccines made by the American drug manufacturer. The move was described as high-level bullying. Did Pfizer Incorporated demand the same deal to the Philippine government? Wala po akong alam dyan dahil hindi naman po ako nakikipag-usap sa Pfizer. Pero kung magkaroon ng demand, kilala naman po natin ang Presidente. Alam natin ang magiging desisyon niya. Sinisiguro po natin na kung hindi tayo makakakuha ng Pfizer, makakakuha tayo ng ibang mga bakuna. Third question po niya, the US government has imposed restrictions on exports of supplies that vaccines makers in India need to expand production. Will this affect the country's vaccine supply? May mga pagbabago ba sa timeline ng vaccine deliveries? Ang huli ko pong balita kay Secretary Galvez, bagamat nagpunta pa nga sila sa India, nananatili pong 4 million ang kukunin nating Novavax. At hindi nga po sila nakakuha ng additional doon sa kanilang trip kasi ang makukumit lang ng India ay yung 40 million na Novavax. Okay, susunod po magtatanong Secretary si Pia Ranyada. Go ahead, Pia. Hi, sir. Can you hear me? Yes, I can. Sir, just on the NTF-LCAC and community pantries issue, sir, is the palace worried that the remarks of General Parlate are endangering the NTF-LCAC's barangay development program, given that lawmakers want to defund the task force, specifically this program, over his community pantry remarks? Well, tingin ko naman po alam na ating mga babatas na ang programa may ibang rasyonal kesa dun sa tumatayong tagapagsalita. At actually, nakausap ko na rin po si Secretary Esperon at sinabi naman niya sa akin na pinagsabihan na niya parehong si General Parlade at saka si Yusek Badoy na maging mas mahinahon at mas maingat sa mga binibitawang mga salita. And sir, the palace stands by this order from the NSA. You support po yung ganung stance niya? Opo, gag order. At ang ating pakiusap po ay alam naman po natin ang pulisiya natin. Wini-welcome natin itong bayanihan ng community pantries at hinihingi natin sa lahat ng opisyales maging mas maingat at maging mas how should I put it, mas malalim, no, sa kanilang mga sinasabi. Na kailangan mas malawak ang kanilang pananaw. And then, sir, lastly, before I ask a small question lang to Dr. Wong, sir, knowing that we will eventually have to reopen the economy and there are more variants out there, what's the government's plan to avoid that tragic situation where we had full hospitals and patients dying while waiting for treatment? Well, how are we going to change our system para may earlier action on beefing up hospitals, like deploying maybe nurses from other regions to Metro Manila so that hindi na nga po mangyari yung full hospitals and people dying while waiting? Alam niyo po, patuloy ang pag-uusap namin ni Secretary Duque dahil nung ako'y naka-confine sa PGH, talagang nangako ako na magiging advocacy ko na makakatulong ako sa proseso ng pagdagdag ng mga ICU beds. Kung titignan mo naman ang datos, hindi tayo nagkulang ng kama para sa COVID. Ang nagkukulang tayo, ICU beds. At ito'y importante because ito yung life-saving. No? Ito yung severe and critical. Pero ngayon nga po, may nagawa na po si Secretary Vince sa pamamagitan ng pagbabayad ng pangungutang ng PhilHealth. Nagkaroon tayo ng 179 additional. At kanina ko lang pong nalaman na April 23 lamang nagbukas ng 110 ICU beds ang Tala. No? At patuloy po ang pag-uusap namin ni Secretary Duque para magkaroon ng iba't ibang pamamaraan para madagdagan pa ng 200 ICU beds dito po sa Metro Manila. Yan po talaga ang solusyon dahil hindi naman po tayo nagkukulang sa isolation beds, isolation ward at TTMF. Mababa nga po tayo, nasa 60% lang ngayon. Ang dapat nating dabihan talaga yung ICU. Bagamat mababa na rin ang usage ng ICU, nasa 72 na po tayo ngayon. Mm-hmm. And then, sir, lastly for Dr. Wong, sir, you mentioned yung 350,000 shots a day. Sir, just to clarify, by when should we be doing these 350,000 shots a day, and for how long do we do this in order to achieve herd immunity? The basis for the 350,000 is if we started March 1, no, and we hope to achieve 70% vaccination of the population by after a year, no, let's say February 28, 2022. That's the rate that we should be doing it at now. But since we're already 2 months into the vaccination and we haven't reached that number yet, no, the 350 may be an
well, not maybe, no, it's certainly an underestimate now. We probably should be doing more. No, the later, maybe I'll answer the question this way. No, the later that we're able to hit that target, or even higher, no, the bigger the target will become. No? Otherwise, no, we will fail to achieve that target by February next year. All right. Thank you, sirs. Thank you. Maraming salamat, Pia. Balik tayo kay Yusek Roque. Secretary, from Maricel Halili of TV5, why is there a delay on the arrival of Sputnik V? It was supposed to arrive on April 25, but it did not happen. Can you give us the details? Hindi ko po alam, pero siguradong darating na ang 15,000 dun sa 28th. No? Ang Sputnik V po kasi requires -20 handling. No? So I suppose this has something to do with the cold storage handling. No? At kaya nga po maliit lang muna, may trial order muna tayo dahil titignan natin kung paano natin i-handle. We've never handled -20 before kasi ang Astra at saka ang Sinovac ay ordinary refrigeration lamang. Ang second question po niya, Father Austriaco of UST believes that the Filipinos are now developing the opposite of vaccine hesitancy, which is vaccine envy. Does the government share the same observation? What do you think of this? Ayoko pong isipin na vaccine envy yun. No? Ang tingin ko po that is vaccine confidence. Kasi meron naman po talagang dalawang survey na nagsasabi na ang majority ng Pilipino magpapaturo pag nakita na nila yung kapitbahay nila magpaturo. At tingin ko po yan ang nangyayari. So wag po kayong mag-alala, pinaparami naman po natin ang supply ng mas maraming mabakunahan. Ang third question po niya, Father Austriaco also said that the vaccine will likely be mandated not by the government but by the private sector. May private groups na raw kasi ang nag-evaluate ngayon na gawing mandatory ang bakuna sa kanila. Is this a cause of concern? Hindi naman po, no, dahil sabi ko nga hindi naman po out of the question na talagang ang gobyerno mismo ang mag-require, no, dahil kabahagi naman po yan ng police power. Pero kung ang mga employers naman po ang magre-require niyan for continued employment, dapat galangin din natin yung desisyon ng mga employers. Okay, Secretary, si Melo Acuña ang susunod na magtatanong. Okay. Good afternoon. Good afternoon, Secretary, at ganoon din kay Dr. Wong. Ang tanong ko po ay mula sa mga naninirahan sa barangay na nagkaroon ng close contact sa nag-COVID positive. Saan daw po sila magtutungo para magpa-test? Sapagkat worried rin sila na baka COVID positive sila. Are there government institutions doing the testing for free? Well, alam niyo po, kabahagi po yan ng babayaran ng PhilHealth, yung mga naging close contact. So in answer to your question, pwede silang tumawag sa kanilang barangay at yung kanilang barangay ay makikipag-usap sa LGU dahil ganyan po yung naging karanasan ko. Dahil 2 beses na ako ng COVID, lahat ng naging close contact ko ay ang local government po ang nag-test at libre po yan. Kasi kasama po yan sa babayaran ng PhilHealth. So hindi po yan libre, kung hindi, babayaran po yan ng PhilHealth. Buti po, naliwanag din nyo. Nabalita rin po na 903. Yes? Ano po yun? Nakalitaan din na? Yeah. Gumaling po yung 903,665 na naging COVID positive. Congratulations, kabilang kayo ron. Meron po bang programa ang gobyerno na aftercare para doon sa mga gumaling upang wag na silang magkaroon muli ng COVID-19? Meron po bang aftercare program para sa kanila? Well, wala pa po akong alam na aftercare program, pero ako po talaga, dahil marami akong comorbidities, mas regular po ngayon ang aking check-up. Once a month po, kinakailangan ako pumunta sa aking cardiologist dahil binabantayan po nila ang aking puso dahil maraming kaso daw po na gumaling sa COVID using remdesivir na nagkakaroon naman ng atake. No? At isa po yan sa comorbidities ko. So mas madalas po ngayon ang aking mga bisita sa doktor. But would you recommend that the DOH come up with a program for the survivors? It's good for you. You have your cardiologists to attend to you, but not all survivors are of the same mold, Secretary. Well, siguro po imumungkahin natin yan sa DOH kasi mga nababalita nga po, may mga pag-aaral na isa pang nagiging problema ng mga nag-recover sa COVID ay yung depression. So siguro po sa susunod na IATF meeting, imumungkahi ko po yan bilang isang COVID survivor. Very good. Congratulations. Salamat po. Pero may isa pa ring issue. Kung ni-require ng isang quarantine facility
na magtagal doon ang isang nag-COVID positive na asymptomatic, yung po ba ay may koordinasyon sa barangay? Dahil sa iba yung programa noong nasa facility kaysa doon sa barangay. Parang cause ito ng conflict, Secretary. Well, kapag sila po ay nagpunta sa TTMF, magkakaroon po sila ng Certificate of Quarantine at meron po ako niyan. Ang Certificate of Quarantine naman ay nagsasabi na either ikaw ay negatibo na sa PCR or ikaw po ay nag-quarantine na ng 14 days. Kasi meron po tayong DOH guideline na nagsasabi na pag ikaw ay nag-quarantine ng 14 days, you are deemed recovered and without need of further test. Ang protocol nga po ng DOH, hindi na nagpapa-PCR after 14 days. Kasi chances are false positive na po yun. Dahil the science says after 14 days, tapos na po yan. Kaya nga po, yung pangalawang beses ko, meron naman akong medical certificate na nagsasabi na tapos na ako mag 14 days at hindi na ako kinakailangang magpa-test. No? At yan po yung protocol na dapat sundin ng lahat. After 14 days of quarantine, din recovered na po ang COVID positive. Opo. Pahabol ko na lamang po. Doon po sa Yes, inyo. Dr. Wong. Dr. Wong, if you may... Sorry, I'd just like to add to the question of Mr. Acuna. No? Yes, so aside from post-COVID care, no, the other issue that we also have to address is the new condition called long COVID, no, or long haulers. They found that about 20 to 30% of COVID patients still have symptoms 6 months afterwards. No? There's not a lot of is known yet about this condition. We don't know what's causing it, and we still don't have good, effective treatments. No? Pero this is a program that, or this is an issue that the Philippines also needs to address, considering that we have almost 1 million cases. No? Thank you. Opo. May timeline po kayo, Dr. Wong, para matapos yung pag-aaral? I'm personally not involved in any of the studies, no? Pero worldwide, no? In a lot of developed countries, no, they have these ongoing studies. No? I'm not yet aware of any local studies. No? Okay. Salamat po. Para po kay Secretary Hari, doon po sa presentation ninyo sa ating territorial area, no? Ngayon pong ganyan ang sitwasyon, anong remedyo ang magagawa ng ating pamahalaan to protect our interests? Well, ito nga po sinasabi lang natin. Dinatna na po yan ni Presidente. Hindi po sa termino ni Presidente na wala ang Scarborough. Hindi po sa teritoryo ni Presidente na naggumawa ng artificial islands ang China. At hindi sa termino ni Presidente na nagkaroon tayo ng batas at isang desisyon ni Justice Carpio na naging dahilan kung bakit nawalan tayo ng internal waters at territorial seas. The President has had to deal with this when he came into office. At ang issue nga is, gagawin ba niyang hadlang ito para tuluyan ng matigil ang ating relasyon sa China? O pwede ba natin isulong yung mga bagay-bagay na pwede namang isulong hanggang wala pang pinal na solusyon itong pinag-aagawang teritoryo? Alam niyo po talagang malayo pa, mahaba pa ang ating tatahakin bago magkaroon ng resolusyon. Kasi yung award na pinalunan natin, itong kulang po sa karagatan. Ang pinag-aagawan, isla, lupa. Iba po ang law applicable, hindi po applicable ang UN Convention on the Law of the Sea. At yan din po yung sinabi natin sa kaso ng Magallanes na paano makakaapekto ang law of the sea, ang pinag-aagawan ay isla. Di ba po? Okay. Iwan na muna natin. Maraming salamat, Secretary Hari at Dr. Wong. Thank you very much. Have a nice day. Salamat po. At as I said, kung may katanungan pa kayo bukas dahil medyo mahaba yung ating presentasyon, it's fair that you ask them tomorrow. Yeah. Thank you very much, Nelo. And Yusek Roque, please. Yes, Secretary, a question from Heidi Sampang of DZAS. May plano bang Malacanang na mag-impose ng travel ban sa India dahil sa na-discover na double mutant variant ng COVID-19 doon para hindi ito makapasok sa Pilipinas? Pinag-aaralan na po yan, bagamat wala naman po tayong direct flights ngayon sa India. From NJ Blanca Flor of Daily Tribune, Senator Lacson said Congress could defund the NTF-LCAC next year if the DND continues to ignore the Senate's recommendation to remove General Parlade as spokesperson. What's the policy take on this? Will the President block the Congress move to defund the task force in 2022? Yan naman po yung personal na opinion ni Senator Lacson, at alam naman natin ang proseso ng lawmaking. Kinakailangan magkaroon talaga yan ng consensus. No? At malayo pa yung tatahakin yan kung talagang madidefund po yan. Pero ating panawagan sa ating mga policymakers, alam naman po nila
na ang policy ay may pagkakaiba doon sa mga nagpapatupad ng policy at hindi naman dahilan para isang tao na tagapagsalita ay maging dahilan para mabaliwala ang isang pulisiya. Ang second question po niya, do you agree with General Parlade that senators shouldn't drag the whole NTF-ELCAC into the discussion if they had a problem with him? Tama po yun. We agree. Okay, thank you, Secretary. Yun lang po yung mga question natin. Well, maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po kayo, bumalik ako doon sa aking dating papel na profesor ng international law. Pero kinakailangan po talaga sa pagbabalik tanaw natin dito sa ika-500 years ng pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, talakayan din natin yung isang legacy na nakuha natin sa mga Espanyol. Isa nga dito yung pagdating ng pananampalatayang simbahang Katolika, pero pangalawa, yung definition ng ating national territory na naging relevant po dahil nga po sa usapin na pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang ating mensahe lang po, hindi po naninisi ang presidente. Hindi po natin kinu-question ang pagmamahal sa bayan ng kahit sino. Pero ang pinaiintindi lang po natin, ang mga problema ng West Philippine Sea, hindi po yan kagagawa ng presidente at ang ginagawa po niya ay humahanap ng lunas na ituloy ang ating relasyon without sacrificing even an inch of our territory. Sa ngalan po ng ating presidente, Rodrigo Roa Duterte, maraming salamat po kay Dr. John Wong, ang ating panauhin. Maraming salamat Yusek Roque at maraming salamat sa lahat ng kasama natin sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po din ng ating presidente, Pilipinas, babangon din po tayo. Napakadami na nating pagsubok na dinaanan at ni minsan po, hindi tayo nagpasupil. Tayo po ay bumangon at lumaban. Magwawagi din po tayo laban sa COVID-19. Magandang hapon po sa inyong lahat.